Samahan nyo kaming manungkit ng mga tuyong kahoy para gawing panggatong. Hello, hi mga nay! For today's video, kasama ko nga si Bossing na mangahoy. Ilang buwan na rin kasing napipirme dito si Bossing, kaya kaming dalawa na madalas ang magkasamang mangahoy. Sinubukan nga muna namin magpunta dun sa mga nagchichenso kung makakahingi kami ng mga tuyong sanga at maliliit para nga panggatong. Kaso nga hindi kami pinayagan dahil yung malalaking kahoy ay hindi pa daw nakukuha ng truck. Pwede na daw manguha ng panggatong doon kapag ka nakuha na nga ng mga truck yung mga malalaking kahoy na chinenso nila. Kaya naman dito kami nagpunta sa manggahan at magtitingin at manunungkit nga kami ng mga tuyong sanga at yun na nga lang ang aming kakahuyin. Kapag naandito si Bossing hindi ako masyadong rugado sa pagbubuhat dahil siya nga ang nagbubuhat ng mga malalaki at mabibigat. Siya na rin yung nanunungkit ng mga sanga kaya ang papel ko dito, taga-bitbit, taga-pulot at taga-sunod. Charing. At nakapasok na kami dito sa loob ng manggahan. Tara at manungkit nga tayo. Medyo delikado nga yung panunungkit, pero ito na kasi yung kinalakihan kong paraan ng pangangahoy. Kapag walang mapulot na tuyong sanga sa baba, yung mga nasa taas na hindi pa nga nalalaglag, yun ay sinusungkit namin. Kaya naman si Papa, nung maliit pa kami, lagi nga may nakaprepare na panungkit hanggang ngayon. At yung gamit-gamit nga naming panungkit, kay Papa yun. Syempre, manghihiram lang muna ako kasi wala akong ganong kahabang kawayan. Sa koruhidor pa kasi nila nakukuha yung mga ganon Syempre, pagkatapos manungkit, babalik-balikan na nga namin yung mga kahoy hanggat madala namin lahat sa bahay. Hindi naman kasi namin madadala lahat yun ng isang bitbitan lang pa uwi. At nauna na nga dinala ni Bossing yung mga malalaking kahoy. At ako naman yung naiwan dito sa maliliit at nilagay ko nga sa sako para mabuhat ko na din. Kung si Kuya Wilt yung kasama ko, sa kanya nga matutukat yung mga maliliit na kahoy at siya yung magbubuhat na nakasako. Sa akin naman magpupunta yung mga malalaki at mahabang kahoy. Pero syempre dahil nandito si Bossing, siya naman nga ang magbubuhat. Bilib din talaga ako yan kapag ka nandito sa bahay kasi halos hindi talaga ako mapagbuhat. Maski sa tubig, siya nga palagi. Nagigib na lang ako kapag ka wala ng tubig inumin o kaya naman kapag kailangan ko pa ng ekstrang tubig. Sa lugar niyo po ba madalas pa rin gumamit ng mga kahoy? Ako kasi talaga kinalakihan ko na nga yung pagluluto sa kahoy. Mas okay na nga rin magpagod mga kahoy kaysa naman mapagod ka kaisip kung paano nga ako makakabili ng bagong gasol. Anyway, nung maiakyat nga din namin lahat sa bahay, syempre si Bossing na rin yung magsisibak. At dahil nagsisibak nga siya, kailangan nang timplahan ng kape. Syempre, bukod sa akin, yun lang din naman yung kaligayahan niya. Charing. Daming alam, kala mo naman di nag-aaway. Anyway, maraming salamat sa pagtapos ng video ko. Hanggang dito na nga lang po muna. See you sa next video. Thank you for watching.